Hi guys! For today's video, isamahan niyo akong gumawa ng homemade ham. Siyempre, magpapasko na. So, magkano yung ham kung bibili natin? Naisipan ko na lang gumawa ng ham. So, ito, bumili ako ng 1 kilo ng kasim. Ito yung kasim na baboy, yung part ng baboy na malambot. And then, ang ginawa ko, pinatanggal ko yung balat niya. At tapos, ayan, hiniwa-hiwa ko lang yung criss-cross lang natin yung ibabaw para magkaroon lang siya ng design, kumbaga. At dito sa palalim yung hiwa ko. Okay lang yan. And then, kakailanganin natin, ito yung ingredients. Kakailangan natin ng pamintang buo, laurel, isang kutsara. And then, 3/4 cups ng rock salt. And then, 1 cup ng brown sugar. Tapos noon, huwag niyong kalilimutan, lagyan din ng curing salt. Hindi ito yung Himalayan salt or yung pink salt na nabibili. Pero ito yung curing salt. Ito yung mag-cure sa ating ham. Okay. Ngayon, kuha tayo ng malaking bowl. Ayan, sa malaking bowl, ilagay lang natin yung ating mga ingredients. Ayan. Pagsamasamahin lang natin. Ayan, pagsamasamahin lang natin. Ayan. Okay. Ayan. Tapos noon, lalagyan natin siya ng mainit na tubig. Ayan, lalagyan natin siya ng mainit na tubig. Ayan. Halu-haluin lang natin. Ayan. Para matunaw yung ating sugar at yung salt. Halu-haluin lang hanggang sa matunaw yung ating sugar and salt. Ayan, di ba? So, pagka nakagawa na kayo ng sarili yung ham, is pwede nyo na rin ito gawing business. Kung gusto nyo lang. Pero kung sarili lang o pasarili lang para sa pamilya at pag may special occasion, hindi na kayo bibili. Madali na siyang gawin. So, kulang pa, lalagyan pa natin siya ng isa pang cup ng hot water. Ayan. Okay. Kailangan matunaw siya. Matunaw yung ating sugar at yung salt. Ayan. O, diba? At least alam nyo na kung ano yung magiging yung kanyang mga ingredients ng ating ham. So, dito natin ihahalo yung ating curing salt. Kailangan lang naman natin dito is konti lang. Ito yung 1 teaspoon. 1 teaspoon ng curing salt. Okay? Nabibili ito sa mga online shop. So, yan. Hindi na kayo mahihirapang maghanap. Basta i-search nyo lang curing salt. Lalabas na yun sa inyong orange app. Ay. Ayan. Halo-halo lang. At yan, pag tunaw na yung sugar saka yung ating salt dito, is lalagyan naman natin siya ng malamig na tubig. Yes, importante. Lagyan natin siya ng malamig na tubig. 1 cup. So, lalagyan na natin yung 1 cup ng malamig na tubig. And then, haluin natin uli. Yan. Para mawala yung init ng hot water. Kasi, hindi natin pwedeng ilagay yung pork ng mainit or maligamgam yung ating brine mixture. Ito. Yes. Yan. Hindi mainit. Yes. Okay na. Pwede natin ilagay yung ating pork. So, yung pork natin, yan. Ilulubog lang natin siya dyan. Yan. Yan, nakalubog. So, ito, i-brine natin for about 3 to 5 days. Pero mas mainam kung 5 days para mas lalo siyang tumagal o ma-cured yung ating pork. Yan. And then, ilalagay natin siya sa fridge. Ating tatakpan. Takpan lang. Kung meron naman kayong mga plastic na may ziplock, pwede rin siya doon. O kaya yung plastic container na may lock or yung mga tight cover pala. Yan, pwede siya. So, ito, ginamit ko lang is cling wrap. Yan, balutin lang natin. Yan. Huwag sa freezer, ha? Diyan lang sa loob ng fridge. Yan. Isa pa. Para mas sure na naka-covered siya maigi. Yan. So, di ba, 7 days before Christmas. So, ito, 5 days lang, meron na kayong ham. Pero kung gusto niyo rin paabutin ng
24 nyo lutuin, 24 ng gabi nyo lutuin, pwede, at 24 ng hapon nyo lutuin, pwede na rin. Para exactly sa Noche Buena is meron kayong hamon. Ayan, yan. So, naka-brine na siya. So, ang gagawin natin, i-check natin, at every each day, kailangan i-check natin at babalik rin natin yung pork sa loob, sa loob ng inyong container. Okay? And then, balikan nyo ako after 5 days. Yes! After 5 days? O sa balikan nyo ako sa before Noche Buena. Ayan. Okay. See ya!